Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ng mga kapalpakan sa Kongreso na kung saan pati na si ex-Senator Tito Soto nagpahayag na alam na dahil sa hindi magandang nangyari sa Kongreso. Tungkol po ito sa controversial na House Bill 9334 or the Absolute Divorce Bill Act. Naipasa na ng House of Representatives itong bill na ito sa third and final reading, kaya lang questionable yung pamamaraan at hindi nagustuhan ni ex-Senator Soto na for sure tatakbo ito senador sa 2025 at uupong senador. Dadaan sa kanyang kamay o opisina ang House Bill na ito na kontrobersyal. Very controversial dahil yung presiding officer na babae, kalimut ko anong pangalan nun, bang niya na yung gavel na in-announce na yung botohan. 126 affirmative, 109 negative, and 20 abstentions. So, pasado na daw. Parang kulang yung number na 126 para ano. So, parang nagkaroon ba ng hocus-pocus? Hindi nila maipaliwanag nagkaroon daw ng error sa bilangan. Posible naman. More than 250 lang yun nandun. Ano ka pa sa bilangan. So, biglang naging 131 ang yes. So, as is pa rin yung no, 109 and 20 abstentions. So, yun. Criticize ni former Senator, Senate President Tito Soto. So ano ngayon ang kapalaran ng bill na ito na ipapasa na sa Senado? Mahirap makapasa. Kasi I'm sure hindi na ma-aksyonan kaagad yan. Baka sa 20th Congress na ma-aksyonan kung ano. Kasi nagpahayag na ng agam-agam si Senate President Escudero sa bill na yan kasi nga yung halos parehas halos tie. Kaya sabi ni Senator Escudero na pag-aaralan nila ng maigi at wala na, last priority, isang tabi lang daw pag-aaralang maigi dahil nga sa controversial na botohan. Okay? So, ito naman si Congressman Lagman, yung primary author sa House Bill na yan, sabi niya na magiging law daw yan, papasa daw yan bago mag-end ang 19th Congress. Kasi natatakot si Congressman Lagman na kung aabutin pa ng 20th Congress by July 2025 after yung midterm election, sigurado mananalo si Senator Soto. Nako, ang number one na anti-divorce bill, si Senator Tito Soto. Salamat at meron tayo. Marami ng divorce bill na nakarating sa Senado noon. Kaya lang, hindi pumapasa. Panahon pa ni Aquino administration, Duterte administration, andyan palagi yung divorce bill, kaya lang hindi makapasa-pasa. Kaya kabado si Congressman Lagman at iba pang mga proponents nito na yun na lang yung Senator Escudero nagsalita na siya na ayaw niya ng absolute divorce bill. Ang gusto ni Senator Escudero is sa annulment pa rin, kaya lang gagawin lang na mas accessible, mas affordable ang annulment kasi napakatagal, napakamahal ang
annulment cases sa Pilipinas. So, salamat sa bagong Senate President na medyo maganda yung kanyang strategy o proposal para matulungan naman yung mga mag-asawa na hindi nagkakasundo. Kawawang mga anak kung ano. So, annulment lang. Okay. Ito, nagsalita na rin ang CBCP. Sa homily ni Caloocan Bishop David, siyang presidente ng CBCP. Nagpayag siya ng matinding pagtutol. Anyway, mulat sa pool ang simbahang Katoliko and other religious groups for that matter, evangelicals, Protestants, bawal, tutol sila sa excuse me, tutol sila sa divorce. Kaya tayo na lang ang nag-iisang bansa sa buong mundo na walang divorce law. Illegal ang divorce. And to me, I am of the opinion, ang gusto ko is wala talagang divorce sa Pilipinas. Bahala na. Sabihin nila na tayo na lang daw, parang naiwanan sa panahon. Hindi Kasi ang basihan ng simbahan, hindi lang Katoliko, other churches, ang basihan is salita ng Diyos. Very clear. And sa Genesis, and man shall leave his father and his mother and be united with his wife, and the two shall become flesh. Yan po ang mystery of marriage. Dalawang tao magiging isa na lang once na pumasok sila sa covenant with marriage. Sabi ni Bishop David na ang marriage hindi lang kasunduan ng mga tao. Marriage is covenant with God. Kaya ang salita ng Diyos, kung anuman ang pinagbuklod ng Diyos, walang sino makakapaghiwalay. So kung magkaroon tayo ng divorce law, edi isinasantabi natin ang salita ng Diyos. Kaya it will be a rough selling. Sige lang, good luck kay Congressman Lagman at iba pang mga senador, iba pang mga kongresista na nagsusulong ng divorce bill. Sa Senado, may 4 na senador na nag-file din ng divorce bill. Isa na yan, si Senator Padilla. Yun ata ang pinakaunang bill na final ni Senator Padilla, yung divorce bill. Nandyan si Senator Amy. Sino pa yung, may dalawa pa. Senator Pia at may isa pa. Nag-file ng divorce bill. Ibig sabihin, may mga senador din na payag ng divorce bill. Kailan itong pag-upo ni Senator Escudero, yung kanyang influence malakas, mahihirapan itong divorce bill na ito. Lumaki ako sa isang pamilya na may nakita ko yung pagmamahal ng mga parents. Kahit nag-aaway ang mga parents namin, pati yung grandparents, kailan walang hiwalayang naganap. Kaya kaming mag-asawa ngayon, 43 years na kaming nagsasama. Ang dami na rin naming pinagdaanan na trial sa buhay. Kailan still intact pa rin kami as a family, kasi naitatak sa aming isipan na hindi solusyon yung divorce. Na kung nag-away ang mag-asawa, hindi magkasundo, basta na lang hiwalay. Hindi pwede yun.
Kasi ang kawawa ang mga bata. So, tayong mga parents o grandparents, tayo po modelo sa ating mga anak, mga apo. So, let's watch out sa ating relasyon na ipakita natin yung ah, pagmamahal na yung pag-aaway na yan is normal lang yan. Kailang pag committed ang isa't isa na to stick it out together, yan mga tampuhan yan, lilipas lang yan, normal lang yan. Kaya no way sa divorce. At salamat kay former Senator Tito Soto sa kanyang stand na ayaw niya sa divorce. At salamat kay Senator Escudero na nagpahayag na hindi niya susuportahan itong controversial Bill 9349. So, good luck na lang kay Congressman Lagman.